part 13 po ng ating Science Majorship Enrichment Questions. Start po tayo. Number 1. The wow signal was an unexplained radio signal detected by which of the following? Letter A, the Hubble Space Telescope. Letter B, the Kepler Space Observatory. Letter C, Big Ear Radio Telescope. And letter D, Arecibo Radio Telescope. Ang answer po natin, letter C, Big Ear Radio Telescope. Okay? Sila po yung nakadetect ng wow signal. Pwede nyo pong isipin pag nakakita kayo ng Big Ear Radio. Pag nakakita kayo ng bear, mapapawaw kayo. Okay? Ganyan lang po isipin. Ang Hubble Space Telescope, optical telescope po ito, hindi po ito for radio signals. Ang Kepler naman po, sa exoplanets. Ang Arecibo Radio Telescope naman po, radio telescope din po siya. Radio telescope. Okay. Pero hindi po ito yung naka-record ng Big Ear or ng wow signal. So, ang sagot po natin, letter C, Big Ear Radio Telescope. Next, number 2, the greenhouse effect on Venus is primarily caused by which gas? Letter A, methane. Letter B, carbon dioxide. Letter C, nitrogen. And letter D, oxygen. Ang answer po natin, letter B, carbon dioxide. Another knowledge level question po ito. Okay? Ang Venus po kasi makapal yung yung CO2 atmosphere niya. Kaya carbon dioxide po. Okay? Ang nitrogen naman po, alam natin sa yan sa Earth na dominant yan. Ang oxygen, hindi po yan greenhouse gas. Okay? Kaya ang answer po natin, letter B, carbon dioxide. Next, number 3, permafrost thawing due to climate change is concerning because of the release of which chemical? Letter A, carbon monoxide. Letter B, oxygen. Letter C, methane. Letter D, argon. Ang answer po natin, letter C, methane. Okay? Ang methane po, na-store po siya sa mga permafrost. Kaya ito po yung answer natin. Ang oxygen tsaka argon, hindi po sila stored sa permafrost at tsaka hindi po sila potent. Okay? Next, tsaka itong carbon monoxide. So, ang answer po natin, letter C, methane. Next, number 4, which of the following describes the Kessler syndrome? Letter A, the dangers of long-term space radiation exposure. Letter B, the impact of solar flares on astronauts. Letter C, the possibility of self-replicating probes in space. And letter D, the increasing risk of space debris collisions. Ang answer po natin, letter D, the increasing risk of space debris collision. Kasi po sa low Earth orbit, possible po na sobrang laki na or sobrang dami na ng density ng mga debris, pwede po magkaroon ng collision doon. Okay? So, pwede maapektuhan yung navigation natin using GPS, yung forecasting ng weather, etc. Okay? Kessler syndrome. Ito po, another knowledge level question. Next, number 5, the first human to conduct a spacewalk was letter A, Neil Armstrong, letter B, Yuri Gagarin, letter C, Alexei Leonov, letter D, Buzz Aldrin. Ang answer po natin, letter C, Alexei Leonov. Okay? Alam po natin si Neil Armstrong tsaka si Buzz Aldrin. Neil Armstrong, Buzz Aldrin. Sila po yung sa moonwalk. Okay? Si Yuri Gagarin naman po, ito yung first human in space. Si Alexei Leonov, siya po yung first to conduct a spacewalk. Okay? Spacewalk. Or minsan, tinatawag po siyang EVA or extravehicular activity. Ibig sabihin, pag lumabas siya doon sa kung nasan man siya, na sinasakyan doon sa space, extravehicular activity po yon, spacewalk na po yon. Alright? Next, number 6. The Kyoto Protocol aimed to reduce which of the following? Letter A, GHGs. Letter B, ozone depletion. Letter C, water pollution. Letter D, deforestation. Ang answer po natin, letter A, GHGs emission. Actually, ang choices natin dito, dalawa lang. It's either letter A or letter B. Itong water pollution tsaka deforestation, hindi po natin yan. Eliminate na natin yan. So, ang palatandaan po natin dito sa mga international agreements na to is kasi tinatanong po dyan yung Montreal, yung Paris, tsaka yung Kyoto. Okay? I-arrange lang po natin sila alphabetically. Meron tayong Kyoto, Montreal, tsaka Paris. Sa Kyoto po, dito po yung sa greenhouse.
Sa Montreal, yung ozone depletion. Sa Paris naman po, yung pagbaba ng temperature by 2 degrees Celsius. Okay? Ito, arrange din po sila alphabetically. GOT, ito KMP. I-arrange lang po natin sila and pair na po yan. Next, number 7. In anaerobic respiration, pyruvate is converted into letter A, acetyl-CoA, letter B, carbon dioxide and water, letter C, ATP and NADH, letter D, lactic acid or ethanol. Ang answer po natin, letter D, lactic acid or ethanol. Di ba po kapag anaerobic po siya, automatic yung acetyl-CoA, hindi yan yung answer natin. Okay? Kasi ito po ay sa aerobic. Okay? Kapag carbon dioxide and water naman po, ito yung final product ng aerobic respiration pa rin. Ang ATP at saka NADH, sa early stage to, no, sa glycolysis. Glycolysis. So, ang sagot po natin dapat letter D, lactic acid, no, sa animals, at saka ethanol or carbon dioxide pagdating sa yeast. Kapag ethanolic or alcoholic fermentation. Pero kapag ito, lactic acid fermentation, lactic acid po yan. No? Di ba, for example, meron tayong glucose. Okay, mako-convert yan sa dalawang pyruvate coupled with the release of 2 ATP from 2 ADP at saka 2 NADH from 2 NAD+. Ito pong reaction na to, ito po ay reduction. Okay, nag-gain siya ng hydrogen or proton. Ito naman, meron kang dalawang pyruvate, produce pa yan ng dalawang lactic acid coupled with the oxidation of 2 NADH to 2 NAD+. Okay? So, ito po, dalawang lactic acid, isang glucose. Ito po yung nangyayari kapag anaerobic. Next, number 8. In which of the following is the Tyndall effect observed? Letter A, true solutions. Letter B, suspensions. Letter C, colloidal solutions. Letter D, both solutions and colloids. Ang answer po natin, letter C, colloidal solutions. Kapag Tyndall effect, no, yung scattering of light, ito po yung answer natin. Kapag true solutions, sobrang liit ng mga particles yan, walang scattering. Kapag suspension, hindi siya stable enough, no, yung mga particles nagsasettle sa bottom. Kaya ang sagot po natin, colloidal solution. Okay? Nangyayari po yan, lalo na kapag merong milk, nagtimpla ka ng milk, tapos try mo mag-shine ng light dito. Okay? Both solutions and colloids, letter D, hindi pa rin kasi itong solution na to, ito yung nagpamali. Okay? Kaya mali na rin sila parehas. Next, number 9. Which of the following metabolic pathway is responsible for synthesizing glucose from non-carbohydrate precursor? Letter A, glycolysis. Letter B, gluconeogenesis. Letter C, beta oxidation. Letter D, PPP or pentose phosphate pathway. Answer po natin, non-carbohydrate precursor daw. Sagot natin is gluconeogenesis. Ano yung example ng mga non-carb na yon? Lactate. Tsaka mga amino acids. Okay? Ang glycolysis naman kasi, breakdown to ng glucose. No? Ang beta oxidation sa fat, breakdown ng fat. Sa pentose phosphate pathway naman, ito yung hindi siya related dito. No? Hindi siya sa glucose. Actually, sa ano yan? NADPH at saka ribose. Okay? Next, number 10. Which gas is commonly used in light bulbs to prevent filament burnout? Letter A, oxygen. Letter B, nitrogen. Letter C, argon. Letter D, helium. Ang answer po natin, letter C, argon. Kapag ganyan pong mga problem, automatic or ganyang question, tanggalin na natin si oxygen, nitrogen. Kasi ang ginagamit dito para i-prevent yung mga filament burnout sa mga light bulbs. For example, may tungsten filament ka. Ang ginagamit natin dito is yung mga noble gases. Kasi hindi sila nagre-react, inert sila, no, under normal conditions. So, yung argon tsaka helium na lang po yung pamimilian natin. Okay? Pero ang argon kasi, no, inert siya like helium, pinaprevent niya yung tungsten filament from oxidizing. Yung helium naman kasi, medyo magaan kasi siya. Okay? Hindi siya efficient para sa suppression ito. So, ang answer natin, letter C, argon.